Kinuha ni Lance ang lumilipad na espada at pagkatapos ay sinubukan ito sa harap ni Elder Ping. Ginamit ni Lance ang Immortal Chi ng kanyang katawan para himukin ito. Ang lumilipad na espada ay hinimok ni Lance, at si Lance ay tumalon upang tumayo sa lumilipad na espada. Tumayo. Biglang dinala ng lumilipad na espada si Lance na lumulutang sa bubong. Ah! Nagulat si Elder Ping, paanong itaboy ni Lance ang lumilipad na espada. Minsan, kumusta ka na? Nagulat si Elder Ping at nagtanong. Ngumuso si Lance, ito ba ay para magtanong kung paano ako makakapagmaneho ng lumilipad na espada? Oo, batang ministro, ikaw ay nasa unang yugto pa lamang ng pagbubukas ng liwanag, paano ka makakapagmaneho ng mga lumilipad na espada? Ang mga lumilipad na espada at iba pang mahiwagang kayamanan ay dapat na nasa itaas man lamang ng kaharian ng spiritual harmony bago mo sila mahikayat. Sinabi ni Lance, ang polaka sa ilalim ng balon ay isang polaka sa ilalim ng balon. Nakita ni Elder Ping si Lance na tinawag siya bilang polaka sa ibaba ng balon at nagulat siya, talagang hindi nagmumuka ang young minister tinatawag ang isang tao na polaka sa ibaba ng balon sa kanyang mukha. Sinabi ni Lance, Elder Ping, huwag mong pretuhin ang mundo, napakaraming bagay pa rin ang hindi mo alam tungkol sa mundong ito, unawain mo. Ang langit na nakita mo ay kasing laki lamang ng wellhead, sundin mo ako mula ngayon. At gawin mong mabuti, naririnig mo ba ako? Oo, Ministro Xiao. Tuwang-tuwa si Elder Ping, nag-alinlangan siya kung tama ba ang narinig niya, sabi ni Minister Xiao, sundan mo siya at makihalubilo. Sinusubukan mo ba siyang kunin? Ang Helena sa lupa ay talagang walang imak, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay napakahusay sa pagpapanggap, na nagpapanggap na kahit siya ay malapit ng isipin na ito ay totoo. Nakita na ngayon ni Elder Ping si Lance, na maaaring magmaneho ng lumilipad na espada sa District Light Opening Realm, at lubos na kumbinsido kay Lance sa loob. Kasaysayan. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay, sige, Elder Ping, maaari ka nang umalis. Si Elder Ping, gayunpaman, ay nag-aatubili na umalis ng ganoon. Ano? Hindi ka pa rin umaalis, gusto mo bang sampelan kita ulit? Hindi. Minsan, hindi mo man lang sinabi na gusto mong sundan kita. Sinabi ni Lance, sa tingin mo sisirain ko ang aking salita. Huwag mag-alala dahil sinabi kong hahayaan kitang sundan ako, natural na seseryosohin ko ito. Nahulog si Lance mula sa himpapawid, pagkatapos ay pumili ng isang dahon, ginamit ni Lance ang kanyang Immortal Chi at gumawa ng isang espiritual na imprint sa dahon, pagkatapos ay ibinigay ito kay Elder Ping. Young Minister, ano itong dahon? Sinabi ni Lance, ito ay isang mahiwagang kayamanan na casual kong ginawa, kailangan ko lang pumutok at manginig ang dahon na ito, kung may mangyari man sa hinaharap, gagamitin ko ito para ipaalam sa iyo. Young Minister, maaari mong pinuhin ang magic treasure sa murang edad. At isa pa rin itong magic sa isip, ito ay isang mahiwagang kakayahan para lamang sa malalakas na tao sa itaas ng Yuanying stage. Gulat na sabi ni Elder Ping. Ngumuso si Lance, kailangan ko bang sabihin sa iyo na ang Yuanying stage ay isang asno sa harap ko? Umalis ka na. Oo. Natarante si Elder Ping at umalis, si Lance ay naging maladyos na figure sa kanyang puso. Muling nagtutulak ng mga lumilipad na espada, pinipino ang mga kayamanan ng Mahika, ito ay walang iba. Si Helena ay puno rin ng mga pagdududa sa sandaling ito, paanong ang kanyang nakababatang kapatid ay biglang naging napakalakas, hindi lamang sa pagmamaneho ng mga lumilipad na espada, kundi pati na rin sa pagpino ng mga magic treasure. Para kay Lucy, sa sandaling ito, hindi na niya sinasamba si Lance sa iba, ang kanyang dalawang mata ay nagniningning sa ideotek na liwanag na iyon, ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi, Ministro Shuai, walang iba sa mundo. Lubos na ikinatuwa ni Lucy na sinamahan siya sa pagtulog kagabi. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at hinayaan munang lumabas si Lucy.
Si Lucy ay abalang tumalikod at naglakad palabas ng back hall. Si Helena ay abala sa pagsasabing, "Kuya, ano ang nangyayari? Bakit mo gagawin? Para magmaneho ng lumilipad na espada." "Naku, lumilipad na espada lang, ang hirap magmaneho nito." "Kuya, hindi nila alam ang detalye mo, pero alam ko, at hindi ko pa rin sinasabi sa kapatid ko kung ano ang meron sa dahon na yon." Sumasakit ang ulo ni Lance, hindi masabi ni Lance na mayroon siyang immortal chi ng 9 demons sa kanyang katawan. Ang pagmamaneho ng lumilipad na espada at tapat na pagpino ng magic weapon ay dahil sa immortal chi. "Ate, kasi, may secret method ako." Muli, ito ay isang lihim na pamamaraan, napakabilis mong nagpino ng mga batong espiritu noon. "Siyempre, maaari mo na akong tawaging secret method minister mula ngayon." Speechless. Humagalpak ng tawa si Helena. Dumating si Lance ng mag-isa sa isang kagubatan sa likod ng Flying Cloud Sect. Gusto ni Lance na subukan ang kanyang lumilipad na espada. Taas. Tumayo si Lance sa kanyang lumilipad na espada at lumutang ito. Si Lance ay parang isang taong natututong sumakay ng bisikleta, dahan-dahang sumusubok kung paano fleksibleng subukan ang lumilipad na espadang ito. Matapos maging pamilyar dito sa loob ng kalahating araw, nagagamit na ni Lance ang lumilipad na espada ng madali at komportable. Swoosh! Ang lumilipad na espada ay lumipad sa kalangitan sa napakabilis na bilis. "Haha, magagamit ko ang flying sword kapag naglalakbay ako sa hinaharap." Masaya si Lance sa loob, sa mundo ng mga espiritu, mahirap lumipad ng walang tulong ng mga panlabas na bagay, hindi tulad ng mundong mortal, kung saan maaaring lumipad ang isang tao. Sa kalagitnaan ng hangin, ang daigdig ng mga espiritu ay may ibang densidad ng hangin at lahat ng bagay. Pinaandar ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at hindi nagtagal ay nakarating sa True Beast Forest. Hindi alam ni Lance kung gaano kalayo sa True Beast Forest, sa madaling salita, maraming mga hayop sa itaas ng bukas na liwanag. Si Lance ay nasa himpapawid, kinokontrol ang lumilipad na espada. Boom! Ang lupa ay nagputol ng kanal na daan-daang metro ang haba, tulad ng isang kanal, at 12-dosenang mga mahiwagang hayop ang pinugutan ng ulo ni Lance na naging abo. Sinabi ni Lance, "Mukhang hindi katugma ang mga open light stage beast na ito sa aking lumilipad na espada, magpapatuloy ako sa paghahanap ng mga hayop hanggang sa matukoy ko ang aking pinakamalakas na lakas pagkatapos gamitin ang aking lumilipad na espada." Kaya, patuloy na lumipad si Lance sa True Beast Forest. Di nagtagal, narating na ni Lance ang pangunahing gilid ng True Beast Forest. Isang pusong nagniningning sa ikasyam na yugto ng langit na hayop ang nakakita kay Lance. Ungol. Ang napakalaking sky beast ay umungal kay Lance, pagkatapos ay bumuka ang bibig nito at isang berdeng mata ng hangin ang bumaril patungo kay Lance. Pugutan ang ulo. Sabay putol ni Lance. Wow! Ang hangin ay parang nabasag ang ibabaw ng tubig, at sa isang kalampag, sa isang kisap mata, ang hayop ng ikasyam na yugto ng pag-iilaw ng puso ay pinugutan ng ulo sa 2 piraso. Gayunpaman, pagkatapos na patayin ni Lance ang nakasisilaw na pusong Ninth Order Beast, ang buong espiritu ni Lance ay nawalan ng laman, na para bang inalis niya ang kanyang lakas, at pagkatapos ay ang lumilipad na espada ay unti-unting lumapag ng mahina mula sa himpapawid. Lihim na sinabi ni Lance, "Mukhang kapag ginamit ko ang lumilipad na espadang ito, ang aking lakas sa pakikipaglaban ay nasa ikasyam na hakbang ng pag-iilaw ng puso, kahit na ang aking lakas sa pakikipaglaban ay hindi umabot sa loob ng spiritual harmony realm, sapat na upang maabot ang ikasyam na hakbang." Ng pag-iilaw ng puso, ito ay isang buong domain na mas malakas kaysa sa aking tunay na kaharian. Ang tunay na kaharian ni Lance ay ang ika-8 hakbang ng pagbubukas ng liwanag, at ngayon sa paggamit ng lumilipad na espada, kaya niyang patayin ang ika-9 na hakbang ng pag-iilaw ng puso, isang buong domain na mas malakas. Sa Tianbao City, ang ulo ng pamilyang Damon, si Harvey, ay nasa ika-7 yugto pa lamang ng Heart Illumination, at ngayon, maaaring patayin ni Lance si Harvey sa ilang segundo.
Pinakamatibay sa apat na pamilya sa Tianbao City. Kinuha ni Lance ang isang magic core na nahulog sa hangin. 1592. Isa itong yellow rank 9th stage magic core, sa sandaling hinawakan ko ito sa aking kamay, naramdaman kong naglalaman ito ng napakakapal na aura. Gustong subukan ni Lance na makita kung maaari niyang direktang pinuhin ang magic core, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo siya, tila ang magic core ay hindi direktang naglalaman ng espiritual na enerhiya, kailangan itong baguhin, ito ay tulad ng, maaari bang gamitin ang tae bilang pataba, at ang tae ay binago mula sa bigas. Marahil ay pareho din. Nagpahinga sandali si Lance at bumalik ang kanyang lakas. Si Lance ay nagsimulang maghanap muli ng mga mahiwagang hayop. Sa kasamaang palad, inabot si Lance ng isang buong araw upang mahanap ang tatlong yellow grade 8 o 9 na mahiwagang hayop. Tila ang mga mahiwagang hayop ay tulad ng mga tao, kung mas malakas sila, mas bihira sila. Kinailangan ni Lance na bumalik sa Flying Cloud Sect na may tatlong yellow grade 8 o 9 na mahiwagang core. Kuya, saan ka galing? Sa tunay na hayop na kagubatan. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin para makasama kita? Susubukan ko lang ang lakas ko ngayon. Nga pala, gaano ba talaga ang lakas mo ngayon? Hahaha. Inilabas ni Lance ang tatlong yellow grade 8 o 9 tier demon cores. Ito ang dilaw na rango na 8 o 9 na mahiwagang hayop na pinatay ko ngayon, katumbas ng isang puso ng tao na nagniningning na 8 o 9 na rango. Kaya mo talagang pumatay ng isang pusong nagniningning sa ikawalo o ikasyam na rango na mahiwagang hayop, hindi ba, hindi ka man lang katapat sa Panginoon ng ating pamilyang Damon? Oo. Wow, kapatid, ang galing mo. Si Helena ay nasa isang pagsabog ng pagsamba, itinatago ni Lance ang kanyang kaharian hanggang sa unang yugto ng open light, at halos nakalimutan na niya ang tunay na lakas ni Lance. Nagtanong si Lance, ate, malapit ng mag-isang taon mula nang dumating tayo sa Flying Cloud Sect, kailan kaya makakapagbakasyon ang Flying Cloud Sect? Bakasyon. Wala bang holiday dito? O, New Year's. Ibig mong sabihin ang festival. Siyempre meron. Sa 10 araw, ito na ang taunang pagpupulong ng lungsod sa Tianbao City. Hindi man lang ako nakabalik sa pagpupulong ng lungsod noong nakaraang taon, kailangan kong bumalik sa lungsod. Meeting this year, and I have not seen my father for 2 years. Brother, balik na tayo that time. Ano ang City Fair? Ito ang pinakamalaking pagdiriwang sa ating Heavenly Jewel City at sa araw na ito, lahat ng 4 na pamilya ng Heavenly Jewel City ay magsasama-sama upang ipakita ang kanilang lakas sa iba pang mga pamilya pati na rin sa mga mamamayan ng Heavenly Jewel City upang pagsamahin ang kanilang pamilya. Kapangyarihan. Talaga. Medyo kawili-wili iyon. Kuya, kung babalik ka at sasali sa family meeting Marshall sa araw na ito, tiyak na mapapaganda mo ang pamilya nating Tang. Ngumuso si Lance, higit pa sa isang tanawin, oras na para sa pagbabago ng pamumuno ng pamilyang Damon. Anong ginagawa mo? Bahagyang ngumiti si Lance, halata na, tatanggalin ni Lance ang Harvey. Gayunpaman, napakadali para kay Lance na patayin si Harvey, maaaring hindi ito gawin mismo ni Lance, at kapag dumating ang oras, ibabalik na lang ni Lance ang 2 elder. Kinabukasan, kinuha ni Lance ang dilaw na baitang 8 o 9 na mahiwagang core at ipinagpalit ang mga ito ng mga spirit stone. Sa kabuuan, 11,000 second grade na mga spirit stone ang ipinagpalit. Wow! Ang daming second grade spirit stones. Tumingin si Helena sa kama ng spirit stones at namumulaklak sa tuwa. Ate, simulan mo na itong pinuhin. Ma'am. Pino ni Lance ang halos 2,000 second grade spirit stones ng sabay-sabay. Ang kaharian ni Lance, mula sa ika-8 yugto ng pagbubukas ng liwanag, ay nagliyab sa unang yugto ng pag-iilaw ng puso. Umakyat din si Helena sa First Order of Heart Illumination. Sa huli, may natitira pang humigit kumulang 6,000 second grade spirit stones.
Na-convert sa ikatlong baitang, iyon ay 6 na piraso ng ikatlong baitang mga Spirit Stone. Brother, dapat mong pinuhin ang natitirang 6,000 second-grade Spirit Stones. Sabi ni Helena. Bumantong hininga si Lance, ngayong nakatungtong na tayo sa stage ng pag-iilaw ng puso, mas mahirap pang umakyat sa taas, at ang mga Spirit Stone na kailangan natin ay hindi mga Spirit Stone sa ikalawang baitang upang kalkulahin, kundi mga Spirit Stone sa ikatlong baitang. 6,000 segundo grade Spirit Stones ay 6 na third grade Spirit Stones lang. 6 na third grade Spirit Stones ay walang magagawa. Pagkatapos ay ayusin mo rin. Hindi na kailangan 6 na second at third grade Spirit Stones, isang halos hindi gaanong halaga. Napakaliit na halaga ng 6 na third grade Spirit Stone para sa Heart Illumination Stage. Sinabi ni Lance, napakalaki pa rin ang pagkonsumo ng mga Spirit Stone, at sa mundong ito, paunti-unti ang mga makapangyarihang mahiwagang hayop, at mas kaunti ang mga high-grade na Spirit Stone, tila sa hinaharap, ang bilis ng pagpapabuti. Sa pamamagitan ng pagdadalisay ng mga espiritong bato ay magiging malapit sa zero, kaya kailangan nating linangin ng mag-isa. Well, ngayon kasing unproductive na tayo sa mga taong hindi nagsusumikap, natatakot talaga ako na baka hindi na tayo maka-adapt kapag wala ng mga Spirit Stones na ma-refine. Wag na muna yan, tulog na tayo. Kuya, sa lugar mo ako matutulog ngayong gabi. Sabi ni Helena na medyo nahihiya ang mukha. Ayos lang. Siyempre, walang pakialam si Lance, kaya muli siyang nagtago sa mainit na yakap ni Helena. Sa sandaling ito, gayunpaman, si Lucy ay naghihintay sa kanyang silid, na parang hinihintay niya si Lance, tatawagan ba siya nito, ngunit sa kasamaang palad, nang maghintay siya hanggang hiting gabi ay wala, si Lucy ay medyo naliligaw sa loob. Dati ay tinanggihan, ngunit ngayon ang kanyang puso ay parang muling natutulog kay Lance, hindi rin alam ni Lucy kung ano ang mali sa kanya. Ganun ba, hindi ko na siya tinatrato bilang bata. No, I can't like him, and even if I did, he might not like me. Bakit parang nagwawala ang puso? Si Lucy ay hindi natulog buong gabi, si Lucy ay hindi naniniwala hanggang sa mamatay na siya ay magka-crush sa isang 13 taong gulang na lalaki. Madaling araw, dumating si Merwin upang hanapin si Lance. Boss, ang aming negosyong Spirit Talisman sa periphery ng Flying Cloud Sect ay sarado na ng ilang araw kailan ba talaga kami magre-resume ng negosyo Tanong ni Merwin. Si Lance ngayon, gayunpaman, ay kailangang mag-isip ng seryoso tungkol dito. Kailangan pa bang ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga anting-anting? Dahil ngayon na si Lance ay tumuntong na sa unang antas ng Heart Shining, ang pangangailangan para sa mga anting-anting ay hindi bababa sa pagitan ng ilang milyon at ilang daang milyon kung susukitin gamit ang first grade Spirit Stones. Sa napakalaking dami, nagbebenta lamang ng mga anting-anting, iyon hindi sapat ang kita para ibenta sa loob ng 100 taon. Si Lance, sa kabilang banda, ay kailangang gumugol ng ilang oras upang pinuhin ang anting-anting na hindi katumbas ng halaga, at mas mabuting pumatay ng isang hayop sa yugto ng pag-iilaw sa puso. Kaya nga, iyong mga negosyo ng Flying Cloud Sect, walang mentor, elder at iba pang makapangyarihang tao na direktang nagbebenta ng mga iyon. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang buksan ito. Ano? Ang tunog ng gayong mainit na anting-anting ay hindi ipinagbibili. Nagtataka si Lance kung tama ba ang kanyang narinig. Oo, hindi ito binibenta. Boss, nasisiraan ka na ba ng bait, hindi mabenta? Umirap si Lance, Merwin, sabihin mo iyan ulit. Biglang nag-react si Merwin at napaluhod sa gulat, abala sa pagsasabing, Boss, hindi ko sinasadyang pag-alitan ka. Ikaw naman ang may tubig sa ulo, I'll forgive you this time, if you dare to scold me again next time, kahit hindi sinasadya, wag mo akong sisihin. Oo, tiyak na hindi na mauulit. Si Merwin ay abala sa pagtango ng kanyang ulo. Pwede ka nang lumabas. Oo. Lumakad palayo si Tang unidentified na nanlulumo.
Minister Les, huminahon ka at uminom ng tubig. Nagdala si Lucy ng isang tasa ng morning tea. 1593. Manam. Komportableng uminom si Lance ng tubig, pagkatapos ay tumingin kay Lucy. Si Lucy ay nasa ikapitong yugto pa rin ng body refining. Biglang naramdaman ni Lance na hindi rin niya dapat hayaang umunlad si Lucy, ganoon na rin si Lucy ngayon. Banayad kay Lance, hindi makakalimutan ni Lance ang kabutihan ng iba. Lucy. Young minister, nandito na ako. Natuwa si Lucy nang tawagin siya ni Lance na Lucy. Samahan mo ako sa kwarto. Ministro Xiao, madaling araw na. Naisip ni Lucy na may gagawin si Lance at namula. Ayos lang kahit umaga, pasok ka. Oo. Namula si Lucy at pumasok sa silid ni Lance na may pananibik sa loob. Ilang araw na ang nakalipas mula noong huling pagkakataon, hindi niya sinasamahan si Lance. Bakit ka namumula? Hindi ba gusto ng batang ministro na samahan kita? Ang aga-aga pa, may sakit ako, sige, tinawagan kita para tulungan ka. Pagkasabi noon, ibinato ni Lance ang isang tumpok ng mga spirit stone. Young minister, ano ang ginagawa mo? Cut the crap and refine. Pagkaraan ng 10 minuto, si Lucy ay pumailan lang mula sa ikapitong yugto ng pagdadalisay ng katawan hanggang sa ikawalong yugto ng bukas na liwanag. Heavens! Hindi makapaniwala si Lucy na totoo ito, 10 minuto lang iyon. Minister Marshall, totoo ba ito? Sabi ni Lucy na may basang mga mata. Kalokohan. Salamat, Brother Lance. Ang gwapo mo talaga, Brother Lance. Tumingin si Lucy kay Lance na may tingin na nagmamakaawa na suntukin siya. Sa sandaling ito, pinagawa siya ni Lance kung ano ang handa niyang gawin. Natigilan si Lance, gwapo na ako. Sige, pwede ka nang lumabas. Siya nga pala, ang iyong kaharian, tinulungan kitang itago ito hanggang sa ikawalong yugto ng pagpino ng katawan, ito ay upang hindi ito makita. Salamat ministro, gwapo ako. Gustong sabihin ni Lucy, mahal na mahal kita, ngunit sa kasamaang palad, natatakot ako na hindi man lang tumingin sa iyo si Lance, kaya hindi siya nagsalita at lumabas. Ng kwarto na may excitement pati na rin ang ilang panghihinayang. Pagkatapos na hindi na kailangang pinuhin ni Lance ang mga anting-anting araw-araw, naging sapat na kaagad ang oras. Gayunpaman, hindi maaaring maging idol si Lance sa negosyong ito ng pagpino ng anting-anting. Ngayong naabot na ni Lance ang yugto ng Xinjiao, kailangan din niyang subukan kung anong antas ng anting-anting ang maaari niyang pinuhin na pinakamalakas ngayon. Matapos mabili ni Lance ang mga materyales, sinimulan niyang pinuhin ang anting-anting. Pagkatapos gumugol ng kalahating araw, pinino ni Lance ang isang pangatlong baitang, ikapitong baitang anting-anting. Ibig sabihin, nagawa nitong harapin ang mga tao at hayop na nasa ikapitong ranggo ng Heart Shine. Si Lance ay may ilang pinagsisisihan dahil maaaring patayin ni Lance ang Heart Shining Ninth Order kahit na sa pamamagitan ng isang lumilipad na espada, kaya ang anting-anting ay hindi gaanong makakatulong kay Lance. Huminto si Lance sa pagpino ng anting-anting at lumabas sa pasukan ng Light Cloud Alliance. Hello, ikaw ba si Lance? Lumapit ang isang lalaki na naghahanap kay Lance. Ako, sino ka at ano ang gusto mo sa akin? Tumingin si Lance sa lalaking nasa harapan niya sa First Order of Enlightened Light. Kumusta, Lance? Ang pangalan ko ay Julpeng. Ngayong gabi ang nangungunang 20 tao sa ating Open Light First Order Earth Rankang ay magtitipon para sa hapunan. Gusto mo bang sumama? Tanong ng lalaking tinatawag na Julpeng. Nagtitipon. Oo. Nasa First Order of Enlightenment ka rin, at naging una ka sa First Order of Enlightenment column ng Earth Ranking ilang araw na ang nakakaraan, kaya welcome kang sumali sa amin para sa hapunan ngayong gabi. It's all para sa nangungunang 20. Sabi ni Julpeng. Si Lance ay walang interes na dumalo sa gayong mababang antas na pagtitipon, bagamat si Lance ay nasa First Order of Enlightened Light din, ang unang Order of Enlightened Light ni Lance ay isang nakatago. Nakatago.
Walang pakialam na sinabi ni Lance, bagaman hindi ako interesado, kung bibigyan mo ako ng dahilan para dumalo, hanggat angkop ang dahilan na iyon, iisipin kong pumunta. Bigla, ang Julpeng na iyon na dumating upang imbitahan si Lance ay labis na nagalit, binigyan si Lance ng mukha bago siya imbitahan sa party, ngunit hindi ko inaasahan na si Lance ay huni at tatangjing sumang-ayon, ngunit binigyan din siya ng dahilan para dumalo. Bago nag-aatubili na pumunta, na para bang si Lance ay isang marangal na tao, at kung gaano kababa ang loob para sa kanya na dumalo, ito ay masyadong mayabang. Sinabi ni Julpeng, Lance, bagamat nanalo ka sa unang pwesto sa listahan ng First Order of Enlightenment kanina, hindi ka na medyo mayabang ngayon. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang mga dumalo sa pagtitipon na ito ay pawang top 20, you should know what this means. In the future they'll all be strong people in the upper echelons, so if we all get together more now, we can look out for each other in the future, what do you think? Sinabi ni Lance, kahit na ito ay isang magandang dahilan para isaalang-alang ko ang pagpunta sa party, ngunit kailangan ko ring sabihin na talagang hindi ko nakikita ang mga taong ito na nag-aalaga sa isa't isa, okay, saan ang pagtitipon ngayong gabi? Quan Manor, maaari kang pumunta doon o hindi kung gusto mo. Pagkasabi niyon, umalis si Julpeng. Ngumiti si Lance nang walang pakialam, marahil ang mga salita ni Lance kanina ay talagang medyo hindi mahinhin, ngunit tila sanay na si Lance. Hindi magiging mapagpakumbaba si Lance sa sinuman. Sa sandaling ito, mayroon ng mahigit 100 tao sa loob ng Devon Quan Manor, tumulong sa paghuhugas ng mga gulay at pagtuhog ng karne, na mukhang naghahanda para sa isang barbecue. Tama, ngayong gabi ay nagtipon sila para sa isang hapunan, isang barbecue para sa lahat, sa kabuuan ay 20 tao, na lahat ay nasa top 20 sa listahan ng Enlightened First Order. Siyempre, ang taong nag-organisa ng pagtitipon na ito ay tinatawag na Devon Quan, at ang Devon Quan Manor na ito ay kanya. Ang dahilan kung bakit nagawang ayusin ng Devon Quan na ito ang pagtitipon ay dahil mayroon siyang kaunting lakas, kahit na siya ay nireranggo sa ika-5 sa listahan ng Open Light First Order, malakas ang presensya niya sa Flying Cloud Sect, kaya naman ang lahat ay binigyan siya ng napakaraming mukha. Boss Devon Quan, magpahinga ka na, ako na ang bahala sa karne ng mga mahiwagang hayop na ito. Masiglang sabi ng isang lalaki sa unang yugto ng Enlightenment. Mabuti, ipaubaya ko na sa iyo, kapag natapos na, tuhugan mo ng patpat na kawayan, tuhog pa, at lahat ay masayang kumain nito sa gabi. Huwag kang mag-alala, siya nga pala, saan nagpunta si Julpeng. Sinabi ni Devon Quan, o Julpeng, hiniling ko sa kanya na imbitahan si Lance. Lance. Ibig mong sabihin, si Lance na pumalit lang sa unang pwesto ni Lian ilang araw na nakalipas. Oo, ang pagtitipon na ito ay ang nangungunang 20 ranggo, si Lance ay iimbitahan sa pagtitipon, kahit na siya ay nakakuha lamang ng unang pwesto ilang araw na ang nakalipas, hindi ko alam kung siya ay darating. Hehe. Kuya Devon Quan, sa mukha mo, tiyak na darating si Lance. Sa buong Flying Cloud Sect, ang bilog ng First Order of Enlightenment na hindi nakakaalam ng iyong enerhiya ang iyong kapatid ay isang mentor at ang iyong ina ay isang elder. Ang lalaking tinatawag na Wilson na papuri. Hehe. Sa sandaling iyon, bumalik si Julpeng. Si Devon Quan ay abala sa pagtatanong, Julpeng, pupunta ba si Lance sa pagtitipon ngayong gabi? Napabuntong hininga si Julpeng at sinabing, tumigil ka, iniinis ako. Anong nangyayari? Si Lance ay hindi pupunta sa hapunan na inorganisa ni Kuya Devon Quan. Tanong ng isa pang tao, at ang iba pang 20 o higit pang mga tao sa eksena ay tumingin, ngunit may isang taong hindi nagbigay. Harapin si Devon Quan. Noong nakaraan, nag-aayos din si Devon Quan ng mga hapunan para sa mga nangungunang 20 ranggo, lahat ay pupunta sa mga hapunan, mayroon bang hindi nagbigay ng mukha sa pagkakataong ito?
Sinabi ni Julpeng, formal kong inimbitahan si Lance sa pagtitipon, ngunit sinabi ni Lance na bagaman hindi siya interesado sa gayong mababang antas na pagtitipon, isasaalang-alang niya ito kung bibigyan ko siya ng tamang dahilan. 1594. Anong sabi mo? Ito ba talaga ang sinabi ni Lance? Damn, itong si Lance ay sobrang nakakalagkad. Idiot, akala niya superior lang siya dahil nakuha niya ang unang pwesto, ang gathering dinner na inorganize ni Boss Devin Kwan. He actually said such a low-level gathering dinner. Mahigit sa 100 tao sa eksena, sasabihin mo ang isang pangungusap at sasabihin ko ang isa pa, at sa huli, ibinaon nila ang kanilang tingin sa Devin Kwan na nag-organisa ng pagtitipon na ito. Sa sandaling ito, ang mukha ng Devin Kwan na ito ay napakadi magandang tingnan. Sa lahat ng ito, walang sino man ang nang-ahas na maging napakawalang galang sa kanya, mabait siyang nag-organisa ng hapunan para sa pagtitipon at inanyayahan ang lahat ng nangungunang 20 nasa ranggo upang magpalitan ng kanilang mga damdamin, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon pa ring hindi nagbigay sa kanya. Mukha. Galit na tumingin ang mga mata ni Julpeng kay Devin Kwan at nagtanong, Boss Devin Kwan, ano sa palagay mo tungkol dito? Ngumuso si Devin Kwan, kaya hindi siya darating. Hindi totoo iyan, noong aalis ako, sinabi ni Lance na iisipin niyang pumunta. Isaalang-alang. Parang hiniling ko sa kanya na sumama, na para bang siya ay isang uri ng malaking shot. Si Devin Kwan ay nabalisa sa pag-iisip, dati nang hindi pa sumipot si Lance, si Lian Li, na nasa ranggo na numero 1 sa una. Order of Open Light, hindi man lang nang ahas na baliwalain siya. Ang isa pang tao ay nagsabi, Julpeng, sinabi mo bang ang pagtitipon na ito ay inorganisa ni Boss Devin Kwan, at pati na rin, may sinabi ka ba tungkol sa background ni Boss Devin Kwan? Hindi totoo yan. Sinabi ko lang sa kanya na magdi-dinner tayo mamayang gabi. Hindi na nakakapagtaka kung sinabi mong si Boss All Germany ang nag-organize nito, at ang background ni Boss All Germany, natatakot ako na sasabihin agad ni Lance na talagang darating siya. Hahaha. Tumawa ang 100 tao. Mas maganda rin ang mood ni Devin Kwan, tila hindi alam ni Lance kung sino ang nag-ayos nito bago siya mukhang nag-aatubili na sumama. Sa pagkakataong iyon, may pumasok na ibang lalaki. Boss, pumayag si Zainab na pumunta sa pagtitipon ngayong gabi. Ang 3 dilag ng Flying Cloud Sect, Zainab. Biglang nagliwanag ang mga mata ng ilang lalaki sa eksena. Lahat ay tumingin ng makahulugan kay Devin Kwan, marahil, ang pangunahing layunin ni Devin Kwan sa pag-aayos ng hapunan sa pagtitipon ay si Zainab. Sa Light Cloud Alliance. Kuya, pupunta ka sa gathering dinner ngayong gabi. Bumalik si Helena mula sa labas. Oo, ngayon lang may dumating na tao para imbitahan ako sa isang gathering dinner ngayong gabi sa isang uri ng All Virtues Manor, at tanging ang top 20 rango na tao lang ng First Order of Enlightenment ang makakadalo. Saan ka pupunta? Ayos lang naman, mamasyal ka lang. Nang gabing iyon, nag-iisa si Lance at pumunta sa Kwan Manor. Napakaganda ng All-German Manor na ito. Knock knock. Kumatok si Lance sa pinto. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Sino ka? Lance. Pumasok si Lance sa gate at agad na nakita ang humigit kumulang 19 na tao sa isang patch ng damo sa kaliwang bahagi ng gate, nakaupo sa paligid ng apoy at nag-iiho. Nagulat si Lance, kaya nagkaroon ng barbecue sa mundo ng mga espiritu. Naisip ni Lance na ang barbecue ay natatangi sa teknolohikal na mundo ng mortal na mundo. Isang halimuyak ang damaloy, sinipsip ito ni Lance, medyo mabango. Kasabay nito, nagkaroon din ng matinding gana si Lance. Sa sandaling ito, sa damuhan na iyon, 19 na katao ang nakatayo. Ang mga inukit na mata ay tumingin kay Lance. Umakyat si Lance. Sinabi ng isa sa mga lalaki kay Lance, ikaw ay si Lance. Tumango si Lance at sinabing, eksakto. Lance, ang pangalan ko ay Devin Kwan, ako ang panglima sa Open Light First Order ranking, at ako ang nag-organisa nitong Top 20 Gathering. Sabi ni Devin Kwan.
Oh! Casual na sabi ni Lance pagkatapos ay agad na lumapit sa apoy, sinipsip ang karne ng mahiwagang hayop na iniihaw, at sinabing, ang sarap nito, mukhang napunta tayo sa tamang lugar ngayong gabi. Ang Devin Kwan na iyon ay mukhang sobrang sama ng loob, kinakausap niya si Lance, ngunit si Lance talaga ay mukhang buong pagmamahal na hindi niya pinapansin, na parang hindi siya tinatrato ni Lance bilang isang tao. Gustong magalit si Devin Kwan, ngunit tumingin siya sa isang magandang babae na nakaupo sa tabi ng apoy sa sandaling iyon, at pagkatapos ay nagpipigil. Gayunpaman, habang nagpipigil si Devin Kwan, isa sa mga nambobola ay hindi, at ang taong iyon ay agad na tumayo at nagsabi, "Hoy, Lance," kinakausap ng mga tao si Devin Kwan, "bakit ka nagkakaganito?" Tumangala si Lance sa taong iyon, tumawa at sinabing, "Sino ka na naman?" Ang pangalan ko ay Wilson, ika-17 na lugar sa Open Light First Order Ranking. Sinabi ni Lance, isang ika-17 na pwesto lamang, at mayroon kang lakas ng loob na kausapin ako. Ano? Halos hindi mag-react ang Wilson na iyon, 17th place in the district. How dare you talk to him? Kaagad bumulaga ang galit sa puso ni Wilson. Siyempre, hindi komportable ang iba pang mga tao sa eksena na tumingin kay Lance at naramdaman nilang ang Lance na ito ay masyadong makasarili. Mayroon bang malaking pagkakaiba sa pagitan ng ika-17 na pwesto at first place? Mali, sa katunayan, ang nangungunang 20, hindi malaki ang pagkakaiba, malaki ang posibilidad na sa loob ng ilang araw ang unang lugar ay mapapalitan ng ibang tao, ito ay karaniwan. Si Lance, gayunpaman, ay masyadong ipinagmamalaki na makipag-usap sa kanya kahit na siya ay ika-17 lamang, na tila na parang siya ang unang hindi maabot. Lance, I'm giving face to the quant boss today, so I won't bother to talk to you. But you remember, although you are number 1 for now, it doesn't mean anything, you still don't know. Kung gaano katagal maaari kang manatili sa numero 1 posisyon, ang listahan ay magbabago kada buwan, ikaw at maghintay. Hindi man lang pinansin ni Lance ang Wilson na iyon, diretso niyang sinabi sa Julpeng na iyon na nag-imbite sa kanya sa umaga, "Ikaw, bilasan mo, dalhan mo ako ng isang pares ng chopstick, hindi ko maiwasang tikman." Sila. Nagalit si Julpeng, lahat ay nasa top 20, bakit kailangan niyang magdala ng chopsticks kay Lance? Ang Wilson na iyon, mas lalo pang nanlumo, ngayon lang niya kausap si Lance, ngunit hindi man lang siya pinansin ni Lance, ang ganitong pakiramdam ng hindi pinapansin, ang hirap talaga sa pakiramdam, ngunit sa kasamaang palad, ang kabilang partido ay the first place, siguradong hindi makakalaban ang tunay na kamay, galit, gustong-gusto niyang ihulog ang ball at umalis. Sa sobrang galit niya ay gustong-gusto niyang ihulog ang ball at umalis. Gayunpaman, alang-alang sa mukha ni Devin Kwan, hindi niya maihulog ang mangkok. Ngumuso ang Julpeng na iyon, "Lance, tama ba ang narinig ko, hiniling mo sa akin na kumuha ka ng chopsticks? Sino ka sa tingin mo?" Pinipigilan ni Julpeng ang kanyang galit mula pa noong umaga, at ngayon sa wakas ay hindi na siya nakapagpigil pa, ito ay masyadong nambubuli. Tumangala si Lance kay Julpeng, kumunot ang kanyang mga kilay, at sinabing, "Ang pangalan mo ay Julpeng, tama, alam mo bang May 19 pang tao sa eksena bukod sa iyo, maaari ko sanang hilingin sa iba pang 19 na tao na kunin mo ako ng chopsticks, pero bakit hindi mo hiniling sa iba na kunin sila? Iyon ay dahil, sa pagtingin sa iyo, hiniling ko sa iyo na kunin ito para sa akin. Do I fuck you?" Nagalit si Julpeng at hinampas ang mangkok sa kanyang kamay. Ang iba pa sa mga tao ay nagalit dahil sinabi ni Lance na maaari niyang hayaan ang iba pang 19 na tao na kunin ang mga chopstick, na nangangahulugang ang iba pang 19 na tao sa eksena ay nasa parehong posisyon ni Julpeng sa mga mata ni Lance. Hindi man lang tumitingin sa lahat si Lance 1595. Ang Devin Kwan na iyon, ay hindi rin nakapagpigil at sinabing, "Lance, ako ang nag-organisa ng pagtitipon ngayong araw, at ang 19 na tao dito ngayon, kasama ako, ay kasalukuyang nasa top 20 ng unang ranking ng Open Light.
Bagamat ikaw ay pansamantalang numero 1, ang iyong ranggo ay nagbabago bawat buwan, dahil lamang ikaw ay numero 1 ngayon, ay hindi ibig sabihin na palagi kang magiging numero 1, kahit na ikaw ay laging numero 1, ano ang ibig sabihin nito? Maraming tao ng First Order of Enlightened Light sa Flying Cloud Sect, gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng 20th place at first place? Bakit ka umaarte na parang superior ka sa amin? Okay, tapos na akong magsalita, ikaw, hindi ka welcome dito, pwede ka nang magtaka. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance, hindi siya welcome dito. Nakakatuwa, kailangan ba ng Don ang kanilang pagtanggap? Ano? Hindi ka aalis. You're not welcome here, so get out. Wilson snorted. Tumawa si Lance, hindi mahalaga kung I welcome nyo ko o hindi, dahil hindi ko naman kailangan ng welcome nyo, sige, mag-i-barbecue ako. Nagalit si Devin Kwan, Lance, huwag mong hamanin ang aming bottom line, kung hindi, matatalo ka ng 19 na tao doon. Agad na umupo si Lance sa tabi ng apoy, pagkatapos ay pamunit ng isang piraso ng karne ng hayop, kumagat ng malaking kagat, at sinabing, masarap ang lasa. Ang 19 na tao sa pinangyarihan ay hindi nakaimik, na hindi pa nakakita ng isang taong may ganoong kapal ng balat. Si Devin Kwan ay hindi nakatitig sa kanyang mukha sa sandaling ito, hiniling niya si Lance na umalis, talagang hindi siya umalis at kumain. Gayunpaman, si Devin Kwan ay hindi siya makacharge at lumaban, dahil si Lance ay hindi bababa sa nirerango ang numero 1 at maaaring hindi makalaban. Kinagat ni Devin Kwan ang kanyang mga ngipin at sinabi, Lance, binabalaan kita sa huling pagkakataon, umalis ka kaagad dito, hindi ka welcome sa pagtitipon na ito. Medyo na si Lance, binasag ni Lance ang karne ng hayop na kinakain niya sa kanyang mga kamay sa mukha ni Devin Kwan. Pa! Nabasag ng mantika ang mukha ni Devin Kwan. Ah! Nagulat ang lahat sa eksena, naglakas loob si Lance na saktan si Devin Kwan. Tumayo si Lance at sinabing, Devin Kwan ba, ayokong i-bully kayo at kumain lang ng ilang kagat at umalis, pero pinilit niyo akong gawin ito, ngayon, inuutusan ko kayo, pumunta kayo dito ngayon din. Humiga ka sa lupa at maging unan mo ako. Ha! Galit na tumawa si Devin Kwan, bigyan siya ng unan. Bibilang ako hanggang 3. Pagkasabi noon, sumugod si Lance. Fuck you. Si Devin Kwan ay nag-aapoy, handang makipagsapalaran kay Lance, bagamat siya ay nasa ikalima lamang na ranggo, hindi siya ganoon kadaling mabuli. Bang! Sinampal ni Lance si Devin Kwan. Nawala ng malay si Devin Kwan. Kinaladkad ni Lance si Devin Kwan papunta sa apoy at pagkatapos ay pinaupo si Devin Kwan bilang isang unan. Nagulat ang iba sa 18 katao, ang ikalimang ranggo na Devin Kwan ay talagang nawala ng malay sa isang galaw. Sus, ang lakas na ito, kalaban pa ba ang iba? Sa orihinal ay gusto ng iba na sumugod at sabay-sabay na umatake, ngunit nang makita kung gaano kalakas si Lance, kahit papaano karamihan sa kanila ay hindi na nang ahas. Sinabi ni Lance sa iba pang 18 tao, makinig kayo, pumunta ako para magtipon ngayong gabi, ang unang dahilan ay dahil ako talaga ang unang ranggo sa First Order of Enlightenment. Ang pangalawang dahilan ay dahil wala akong kahit anong gawin, kaya lumabas na lang ako. Kaya, wala ako dito dahil gusto kong makipagkasundo sa inyo, o dahil matatag kayong lahat sa hinaharap o kung ano paman. Sige. Ngayon sabay-sabay tayong mag-barbecue, itigil ang pagiging tense at ipagpatuloy ang atmosphere. Pagkasabi niyan, sinabi ni Lance sa isa sa mga lalaki, go, get me a bowl. And you? Go and get me a glass of water. Ikaw. Labis na nagalit ang dalawang iyon, ngunit, nang makitang nanghihina na sila ngayon sa lupa at hinihila sa ilalim ng puwetan ni Lance bilang mga unan para kay Devin Kwan, sila ay tiisin mo. Kahit si Devin Kwan ay naglakas loob siyang patumbahin bilang unan, pabayaan sila. Ang ganitong uri ng tao ay tiyak na mamamatay pagkatapos ipaalam ni Devin Kwan ang kanyang kapatid at ina.
Sa ganoong pag-iisip, ang 2 taong iyon ay masunereng pumunta para kumuha ng mga mangkok at chopstick para kay Lance. Kumain ng mag-isa si Lance, at ang iba sa kanila ay nanunood habang kumakain si Lance, at lahat ay hindi umimik. Si Lance ay abala sa pagsasabing, kumain na kayong lahat, huwag mo lang akong tingnan kumain, kumain. Pagkatapos lamang ng masigasig na paghihimok ni Lance ay nagsimulang kumain ang lahat ng barbecue. Gayunpaman, tahimik na kumain ang lahat, walang nagsasalita. Sa harap ng ganitong uri ng kapangyarihan, hindi nila alam kung ano ang masasabi nila. Ang Devon Kwan na iyon, sa kabilang banda, ay tahimik pa rin na nagsisilbing unan sa ilalim ng puwitan ni Lance, at ang iba pang mga tao, ay diretsyong nakaupo sa damuhan. Itinaas ni Lance ang kanyang ulo at uutusan sana ang isang tao na dalhan siya ng tuwalya para panaasan ang kanyang mga kamay, nang bigla niyang napagtanto na ang taong iyon ay isang magandang babae. Hoy, pretty girl? Ha? Anong pangalan mo? Ang magandang babaeng iyon na tinatawag na Zainab ay labis na nanlumo at sinabing, Zainab. Not bad? Zainab? Medyo maganda tingnan? I wonder kung gusto mo ba akong maging maid. Maringal na iniaya ni Lance. Si Zainab ay nasusunog, ang iba sa kanila ay sunog sa loob, noong siya ay isang katulong, siya. Nagkaroon din ng lakas ng loob na sabihin ito, hindi ba niya alam na si Zainab ay isa sa 3 dilag sa opening stage ng mga disipulo ng Flying Cloud Sect. Tiniis ni Zainab ang kanyang galit at sinabing, paumanhin, hindi ako katulong, at gayon din, nagmula ako sa isang 10,000 taong gulang na pamilya ng paglilinang. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, hindi ko ito pipilitin, ako ay isang napakamakatwirang tao pa rin, tingnan mo, ngayon tayong lahat ay nag-i-barbecue, hindi ba tayo nagsasaya? The rest of them, although they say anything on the surface, but inside they all snickered. Happy you ate, wait you, it's weird if Devon Kwan don't take care of you. Nagpatuloy si Lance sa pagkain ng ilang piraso ng barbecue, pagkatapos ay tumayo, pinunasan ang kanyang mga kamay sa damit ni Devon Kwan, pagkatapos ay nagsabi, sige, guys, nabusog na ako, masarap ang barbecue ngayong gabi, salamat sa iyong pagtanggap. Guys, sige na kumain na muna ako. By the way, Zainab, the words I invited you to be my maid, continue to be valid, whenever you figure it out, come find me. After saying na, si Lance ay lumayo. Pagkaalis ni Lance, galit na sinabi ni Zainab, hindi na ako kumakain, babalik muna ako. Hoy, Zainab, bakit ka nagagalit sa isang tanga? Tama na, Zainab, ituloy mo na ang barbecue, gisingin mo si Devon Kwan, tuloy ang palitan natin ng ideya, ang tanggang Lance na iyan, teka lang, kung hindi siya minas ni Devon Kwan, susundin ko ang apelyido niya. Tama, talagang ginagamit si Boss Devon Kwan bilang isang unan, kung sasabihin ni Devon Kwan sa ina ng kanyang kapatid, Ham, pagkatapos ay kailangang tanggalin ni Lance ang kanyang balat kung hindi siya mamatay. Wala nang pagkain. Wala pa ring balak na tumuloy si Zainab at agad na umalis na nagtatampo. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na hayaan ang isang disipulo ng Three Beauties na magsilbi bilang isang katulong, ang kanyang pamilya ay isa pa ring 10,000 years cultivation family, kung alam ito ng kanyang pamilya, hindi sila matatapos kay Lance. Bumalik si Lance sa Light Cloud Alliance. Kuya, ang aga mo namang bumalik, bakit hindi mo pa ipagpalat sa kanila? Exchange, what the hell? I'm in the First Order of Heart Shining and I'm communicating with a bunch of First Order of Enlightenment. Pupunta lang ako ngayong gabi para mamasyal in passing. Sabi ni Lance nang hindi kumukuha. Ito seryoso, na parang hindi niya isinasaalang-alang ang grupo na nasa parehong antas, at sa katunayan ay hindi. 1596. Sa Devon Kwan Manor. Si Wilson at ang iba pa, pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nagising si Devon Kwan.
Pagkagising ni Devin Kwan, agad siyang gamulong at gumawa ng defensive move habang sumisigaw sa kanyang bibig, "Halika, Lance, huwag mong isipin na dahil ikaw ang unang pwesto, napakalakas mo, ako, ang ikalimang pwesto ng Devin Kwan, hindi naman mas mahina kaysa sa iyo." Pog! Natigilan ang lahat, lumabas na mismong si Devin Kwan ay hindi man lang alam na matagal na siyang walang malay, at naisip na nakaiwas lang siya sa sampal ni Lance. Nakita ni Devin Kwan ang katahimikan at abala sa pagtingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Lance. Ngumuso si Devin Kwan, "Manong ikaw. Hindi ito tatakas, basura." "Boss Kwanta." Sigaw ng isa sa kanila. "Sige, guys, ituloy na natin ang pagtitipon, huwag hayaang tanggayan tayo ng anak ng asong iyon." Sabi ni Devin Kwan at napansin niyang mali ang tingin ng lahat sa kanya. "Bakit lahat kayo nakatingin sa akin ng ganyan?" "Boss Devin Kwan, Lance siya." Ngumuso si Devin Kwan, tiyak na tumakas siya, "Huwag mo akong sagasaan, kung hindi, ha?" Okay ka lang, Boss Kwante." "Anong magagawa ko, hinampas lang ako ni Lance ng isang hampas ng palad, naiwasan ko ito, at nang bumalik ako sa aking katinoan, nakatakas na siya." "Don't worry guys, hahanapin ko ang kapatid ko bukas, kung hindi ko siya guguluhin, kukunin ko ang apelyido niya." Sabi ni Devin Kwan habang nagngangalit ang mga ngipin. "Boss Devin Kwan, hindi mo talaga maalala?" Tanong ni Jul Peng. "Remember what?" "Boss Devin Kwan, matagal ka nang walang malay, bago basahin ni Lance ang barbecue sa mukha mo, tapos lumapit siya at pinatumba ka lang, tapos kinaladkad ka niya papunta sa apoy at ginawa kang banig. Kumain din si Lance ng maraming barbecue, at ngayon ay wala na siya. Ano? Wala ka na bang naaalala, Boss Kwante?" "Oh my God, how is this possible, Lance, how dare he do this to me?" Sigaw ni Devin Kwan, na parang hindi siya naniniwala na sa background niya sa Flying Cloud Sect, si Lance ay maglalakas loob na saktan siya tulad ng ito. "Boss Kwante, nagawa na niya, ano ang hindi dapat paniwalaan?" "Talagang hindi ako naniniwala, bakit wala akong maalala?" "Nga pala, sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa backstage ko sa Flying Cloud Sect?" "Well, parang hindi naman. Umiling ang isang dosenang tao. Bakit hindi nyo sinabi?" "Kung sasabihin nyo, hinding-hindi ako mangangahas na hawakan ni Lance." Sigaw ni Devin Kwan. "Ito, nakalimutan lang naming sabihin sa kanya ang tungkol sa background mo, dahil nakita namin na napakalakas ni Lance kaya na-knockout kanya kaagad." "Boss Devin Kwan, ano ang dapat naming gawin ngayon?" "Na-knockout ka lang ni Lance at ginamit ka bilang isang unan, ito ay isang bagay na nakita ng lahat." Kinagat ni Devin Kwan ang kanyang mga ngipin, bagaman hindi alam ni Lance ang aking background at iyon ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na gawin iyon sa akin, hindi ko siya patatawarin dahil doon, ang kamangmangan ay kasalanan din. Talagang alam ni Lance ang background mo, tiyak na iiyak siya, ngunit sa kasamaang palad, nakalimutan nating lahat na sabihin sa kanya ngayon lang. "Haha, Boss Devin Kwan? Kung gayon, paano ito? Hahanapin ko si Lance ngayon at sasabihin sa kanya ang iyong background." Sabi ni Wilson. Tumango si Devin Kwan, "Okay, Wilson, sabihin mo sa kanya ang background ko, kung lumuhad siya para humingi ng tawad sa akin pagkatapos malaman ang background ko, then I consider a lighter sentence." "Oo, Boss Devin Kwan." Ang tinawag na Wilson. Agad na umutot. Sa kaloob-looban, sinabi ni Wilson, "Hindi ko talaga alam kung anong klaseng mukha magkakaroon si Lance kapag nalaman niya ang background ni Devin Kwan, tiyak na may panghihinayang siya sa kanyang bituka, hahaha, ang sarap isipin. Ang larawang iyon." Pagkaalis ni Wilson, biglang nagtanong si Devin Kwan, "Oy, nasaan si Zainab?" "Boss Devin Kwan, galit si Zainab kay Lance, binastos lang ni Lance si Zainab. Itong anak ng asungot, pagdating niya, tingnan natin kung paano kita haharapin." Bagamat hindi ako kasing lakas niya, sa kasamaang palad, sa Flying Cloud Sect,
hindi lang lakas ang nagtatakda ng lahat, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lakas, ang backstage. Sa aking backstage, hindi magiging madali ang pag-aalaga kay Lance, isang anak ng 1,000 taong gulang na pamilya. At saka, maaari ko ring sabihin sa iyo ang lahat ng iyon kahit na ang aking ina ay junior elder lang, mayroon pa rin siyang mid-level elder backer sa Flying Cloud sect. Wow! Ang dosenang mga tao ay lahat ay humanga. Nagtanong si Julping na iyon, Boss Devin Kwan, sino ang nasa mid-rank na elder patron ng iyong ina? Walang pakialam na sinabi ni Devin Kwan, hindi kita kilala kahit nasabihin ko sa iyo, gayon pa man, tawagin mo na lang siyang Elder Ping. Kuya Ping, hehe, Boss Devin Kwan? Ang tigas talaga ng backstage mo, lahat kayo may suporta sa mid-level na elder. Kalokohan. Hehe, ngayon ay inaabangan ko talaga kung ano ang magiging mukha ni Lance kapag nalaman niya ang iyong background. Sabi ng isang tao na may matinding pananabik, at ang iba sa kanila ay mukhang umaasa rin. Sa orihinal, alam lang nila na si Devin Kwan ay si nanay ay isang junior middle elder, hindi nila alam na si Devin Kwan ay nasa likod pa rin ng isang middle elder, ngunit ngayong alam na nila, lahat sila ay tumingin sa mga mata ni Devin Kwan na iba-iba. Sa partikular, mayroon pa ring iilan. Mga batang babae sa eksena, nakatingin kay Devin Kwan ng may kumikinang na mga mata, iniisip sa kanilang mga puso na magiging maganda kung makaakyat sila sa mataas na sangay na ito ng Devin Kwan. Naturally, nakita ni Devin Kwan ang mga mata ng mga babaeng iyon at sinabi sa kanyang puso, nakakalungkot na wala si Zainab, kung narito siya at nalaman na nasa akin pa rin ang suporta ng isang middle grade elder, I guess yang magbago na sana ang impression ni Zainab sa akin, baka maabutin ko pa siya. Sa pag-iisip nito, agad na sinabi ni Devin Kwan kay Julping Wang. Julping, maaari ba kitang problemayan ng isang bagay? What is it? You say. Tanong ni Julping na may masungit na mukha. Iyon, maaari kang pumunta at tawagan si Zainab pabalik para sa akin, at maaari mong sabihin sa kanya na gagawin kong lumuhad si Lance sa kanyang harapan at humingi ng tawad sa kanya. Ah! Bilasan mo. Oo, Boss Devin Kwan. Agad na pumunta si Julping. Ngayon, ang kulang na lang ay ang pagdating ni Lance. Tungkol sa background ng pagkakakilanlan ni Lance, nagtanong na si Devin Kwan tungkol dito, ngunit ito ay mula lamang sa 1,000 taong gulang na pamilya sa Tianbao City, at ito ay isang napakababang 1,000 taong gulang na pamilya, na may kasaysayan ng pamilya na tinatayang hindi hihigit sa 2,000 taon, ang ganitong uri ng pamilya, hindi ito ilalagay ni Devin Kwan sa kanyang mga mata. Sa sobrang mababang background, nang hindi nagtatanong tungkol sa iba, naglakas loob siyang saktan si Devin Kwan, at sa totoo lang, hindi alam ni Devin Kwan kung ano ang iniisip ni Lance. Sa madaling salita, ngayon, ipapaalam ni Devin Kwan kay Lance kung ano ang isang background. Sa Light Cloud Alliance. Stop! What man? Pinigilan ng mga tauhan ng Light Cloud Alliance si Wilson. Tiningnan ni Wilson ang iilang body tempering stage na nagbabantay sa pinto at lalo pang hinamak ang loob, humihikab, itong Lance, isang grupo ng mga lalaki na pawang body tempering stage, sa ganitong lakas, may lakas ng loob siyang makipaglaban kay boss. Devin Kwan, hindi talaga siya marunong sumulat ng salitang kamatayan. Pumasok ka sa loob at tawagan si Lance palabas. Nang makita na ang mga tauhan ni Lance ay napakababa, ang imahe ni Lance isip ni Wilson ay nawala ng husto. Kung ikukumpara sa Devin Kwan, ito ay mas malala pa. 1597. Pumunta ka at ilabas si Lance dito. Si Lance ay nasa kanyang silid, at si Lucy ay kumuha ng isang palanggana ng mainit na tubig upang ibabad ang mga paa ni Lance, habang marahang minamasahe ang mga balikat ni Lance, na ginagawang hindi kapani-paniwalang comfortable si Lance. Si Lucy ay talagang gumaling. Lucy, nice technique. Kung hindi ito ang spirit realm, talagang nag-alinlangan si Lance na si Lucy ay nagtrabaho sa isang massage parlor. Mabuti naman at comfortable ako, Ministro Les. Nag-aral ka na ba ng masahe? Hindi. Oh, kung gayon ikaw ay tunay na matalino.
Salamat, Ministro Les sa papuri. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isa sa mga lalaki sa labas, "Boss, may naghahanap sa iyo sa pinto, pinapalabas ka." Hindi man lang gustong sabihin ni Lance, kahit sinong dumating na naghahanap sa akin, magsabi ng dalawang salita sa kanya, "Mawala ka." Oo, boss. Sa pintuan, naghintay si Wilson ng ilang sandali bago lumabas ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabi kay Wilson, "Sabi ng amo namin, kahit sino pa ang dumating para sa kanya, dalawang salita lang, mawala ka." Galit na galit si Wilson at sa loob-loob niyang sinabi, "Lance, masyado kang walang utang na loob, okay, kung gayon, huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binalaan noon pa man." Originally, tinabi ni Boss Devin Kwan na kung alam mo ang kanyang background, lumuhod ka lang sa pasukan ng Devin Kwan Manor kaagad at humingi ng tawad, Boss Devin Kwan would consider a lighter sentence. Buti na lang at hindi mo ako nakita, hindi mo man lang binibigyan ng sarili mo ng kahit katiting na pagkakataong mamatay mag-isa. Umalis si Wilson, iniisip na magsisisi si Lance na hindi siya makita, dahil hindi na magkakaroon ng kahit katiting na pagkakataon si Lance na ayusin ang kanyang pagkakasala laban kay Devin Kwan. Hindi nagtagal, bumalik si Wilson sa Devin Kwan Manor. "Nasaan si Lance?" tanong ng karamihan. "Boss Devin Kwan, talagang hindi ako nakita ng asong iyon, si Lance, kaya nauna akong bumalik." Ang lahat ay nagbuntong hininga, ano ang isang kamatayan, posible na kung siya ay nagpunta dito ng maganda, mayroon pa ring posibilidad ng isang mas magaan na sentensya. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin ang lahat kay Devin Kwan, hinawakan ni Devin Kwan ang katas ng langis sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, "Ang langit ay may paraan na hindi niya pupuntahan, ang impyerno ay walang pintuan na ihahagis, lahat kayo ay hindi nagsasabi ng ganyan. I'm bullying people with my background, this kind of person, kung hindi ko siya inaalagaan, hindi niya talaga alam kung ano ang background, malungkot, malungkot." Galing sa isang maliit na pamilyang umutot, isang maliit na umutot ng isang lalaking walang alam sa mundo, nakakaawa. Hehe. Pinagpapawisan ng lahat para kay Lance, ngunit si Lance ay gumagawa ng sariling kamatayan, at lahat ay hindi nakiramay sa kanya. Sa oras na ito, bumalik din si Julpeng, hindi katulad ni Zainab, na narito rin. "Zainab." Agad na bati ni Devin Kwan sa kanya. Nagtanong si Zainab, "Nasaan si Lance? Akala ko sinabi mo na hihingi siya ng tawad sa akin." Ngumiti si Devin Kwan, "Oo, pagkagising ko, narinig ko na sinabi nila na binastos ka ni Lance, galit na galit ako, kaya hiniling ko kay Julpeng na imbitahan ka para lumuhod si Lance at humingi ng tawad sa iyo." Medyo hindi masigasig na sinabi ni Zainab, "Hindi kailangan ang pagluhod, humingi ka lang ng tawad sa akin." "Zainab, sa tingin mo hindi na kailangan, mabait ka kasi, pero hindi ako papayag, how dare you flirt with the woman I like, he's tired of living." Medyo naiinis si Zainab, "Sige, nasaan siya?" Ito." Medyo nabitin ang mukha ni Devin Kwan sa katotohanang hindi pa dumarating si Lance. Si Devin Kwan ay abala sa pagsasabing, "Hahanapin namin si Lance ngayon, hinihintay ka namin." Nagtanong si Zainab, "Ano ang iniisip mo na matatakot sa iyo si Lance, ginamit ka niya bilang unan noon?" Namula ang mukha ni Devin Kwan habang ngumuso, "Sino ang humiling sa isa sa inyo na huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa background ko, para isipin ni Lance na ako ay isa lamang? Ikalimang ranggo, kung hindi, si Lance ay maglalakas loob na subukang hawakan ako." Si Zainab ay mukhang kalahating puso. Pagkatapos, nagdala si Devin Kwan ng 18 tao at dumiretso sa Light Cloud Alliance ni Lance. Sa sandaling ito, sa Light Cloud Alliance, si Lance ay lubos na komportable na minamasahe ni Lucy. "Young Minister, humiga ka at ipapamasahe kita." "Okay." Nakahiga lang si Lance nang may magulat sa labas, "Boss, hindi maganda, may nakita akong grupo ng mga tao, mga 19 sila, papunta sa amin, isa sa kanila yung kakadating lang naghahanap." "Ikaw? Itong 19 na ito, lahat sila ay mukhang napakalakas, sa tingin ko ay hindi tama ang sitwasyon."
Nagliyab si Lance at hihiga na sana at magmasahe, ngunit naabala siya. Damn it, who dares to disturb me? Naisip ni Lance na sinabi ng mga lalaki na mayroong 19 na tao, nag-alinlangan si Lance na ang 19 na tao ang nagtipon para sa hapunan ngayong gabi. Sa sandaling ito, isang malakas na putok ang nagmula sa pasukan ng Light Cloud Alliance, malinaw naman, ang pinto ng Light Cloud Alliance ay nasipa sa mga piraso. Si Lance ay nagliliyab at agad na tumakbo palabas, at ito nga ay ang grupo ng mga tao na nagkukumpulan para sa hapunan. Lance, sa wakas ng ahas kang lumabas. Sigaw ni Wilson na iyon. Malamig ang tingin ni Lance, at sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, naghahanap ka ng kamatayan. Sa kasamaang palad, ang mga banta ni Lance ay walang silbi, dahil ngayon ay akala nilang lahat ay matatapos na si Lance. Ang grupong ito ng mga tao ay malinaw na nakasentro kay Devin Kwan, nakasalukuyang nakasuot ng jacket at may toothpick sa kanyang bibig, na nakatingin kay Lance na may masamang tingin. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ang grupong ito ng mga bastard, biglang naging mayabang, bigla ba silang nagkaroon ng dapat balikan? Iminuwestre ni Devin Kwan ang mga mata ni Wilson. Agad na naunawaan ni Wilson, pagkatapos ay sinabi kay Lance, Lance, makinig kang mabuti, mas mabuting huwag kang makaligtaan kahit isang salita. Boss Devin Kwan, ang kanyang kapatid ay isang mentor ng Flying Cloud Sect. Ang kanyang ina ay isang junior elder ng Flying Cloud Sect, at gayon din, ang kanyang ina ay napakalapit sa isang mid-level na elder ng Flying Cloud Sect. Sige, tapos na ako. Agad na tumingin ang lahat kay Lance, gustong makita ang ekspresyon ni Lance. Gayunpaman, ang lahat ay nabigo. Na parang wala si Lance para makinig, sumagot siya, naiistorbo mo ang pahinga ko, ngayon, tapos ka na. Hoy! Lance. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Okay, sasabihin ko ulit, ang kapatid ni Devin Kwan ay isang mentor ng Flying Cloud Sect, at ang kanyang ina ay malapit sa isang junior elder ng Flying Cloud Sect. Ngayon naririnig mo ba ako? Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat para lumuhad ka ngayon. Sumimangot si Lance, wala akong pakialam kung sino ang kanyang ina, at wala akong pakialam kung ang kanyang ina ay tinulugan ng nasa middle grade elder na iyon, sa madaling salita, tapos ka na sa pag-istorbo sa aking pahinga. Galit na galit si Devin Kwan, Lance, kaninong nanay ang sinabi mong natulog ka? Ngumisi si Lance, kung sasabihin kong natulog na ako, pagkatapos ay natulog na ako, at kahit hindi pa, hahayaan ko siyang matulog. Fuck you? Lance? Ano ka ba? Nanay ko? Isang elder ng Hallowed Flying Cloud Sect, naglakas loob ka ring lapastanganan, sa tingin mo ilang buhay ang mayroon ka, tama ba? Sigaw ni Devin Kwan. Devin Kwan, ginawa mo ito sa iyong sarili, huwag mo akong sisihin. Gabi na ngayon, wala akong oras makipag-usap sa iyo, 19 sa inyo, kumilos kayo at lumuhod, gigising ako sa umaga upang maglinis ka. Hahaha pwede talaga. Pa. Hinampis ni Lance ang ulo ni Devin Kwan. Nawala ng malay si Devin Kwan. Utos ni Lance, may isa, bitayin siya. 1598. Yes, boss. Ang ilan sa mga lalaki, ay agad na itinaas ang walang malay na si Devin Kwan. Ang natitirang 18 lalaki, kabilang si Zainab, ay mga hanggal at hindi makapaniwala, at sinabi nila sa kanilang puso, baliw ba si Lance? Hindi mo ba narinig ang background ng buong German? Sa oras na ito, ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang tingnan ang 18 tao at sinabing, lumuhod kayong lahat, isang beses ko lang ito sasabihin, kung hindi, magdurusa kayo sa kahihinatnan. Nagalit si Wilson, huwag kang masyadong lumayo, Lance. Bang! Sa isang kisap mata, sinampal ni Lance at direktang pinaalis si Wilson, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan, ibaba ang tawag. Can do it? Never force it? Excessive. Sila yung lumapit sa amin. Sino ang dapat sisihin? Sa pagkakataong ito, nagbago ang mukha ng natitirang 17 tao.
Sabi ni Lance ng salita para sa salita, lumuhod. Bumaba. Sagpang, sagpang. Lumuhod ang ilang taong may kaunting kapangyarihan, natakot sila sa momentum ni Lance. Gayunpaman, mayroon pa ring 7 o 8 tao na hindi nakaluhod, nakatingin kay Lance na naka-cross-face, na parang sinasabing, hindi ako luluhod, ano ang pinaglalakas loob mong gawin? Kung kaya mo, wag na wag mong pilitin, and this time, ganon pa rin. Swoosh! Bumagsak ang figure ni Lance, at makalipas ang ilang sandali, ang 8 o 9 na tao na hindi nakaluhod lahat ay walang lakas na bumagsak sa lupa. Utos ni Lance, may tao, itapon ang lahat ng taong ito na hindi nakaluhod sa palikuran. Oo naman boss. Ano? Thatch pit. Ang 7 o 8 tao na tigas lang ay tanga, paano ba naman itinapon sa latrine pit? Hindi ba nakabitin? Lance, don't you dare. Sigaw ng mga lalaki. Emph. Ngumuso lang si Lance at hindi man lang tumingin sa mga lalaking iyon. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa mga lalaki, Boss, itatapon din ba ang kagandahang ito sa palikuran? Ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang makita na sa 7 o 8 lalaki na hindi pa nakaluhod ngayon, nandyan si Zainab. Si Zainab ay isa sa 3 magagandang disipulo, kaya tila walang magawa ang mga tauhan ni Lance. Ito, kung tutuusin, ito ay isang magandang babae, at ang mga lalaki ay hindi makagalaw. Sinabi ni Zainab, Lance, ikaw ang unang nagpahiya sa akin, at ngayon kung maglakas loob ka pa ring gawin ito sa akin, hinding-hindi kita pababayaan. Zainab, kaya, kung hahayaan kitang maging kasambahay ngayong gabi, ito ay isang kahihiyan para sa iyo. Hindi ba? Well, if that's the case, then forget I ever said it. Boss, itatapon ba siya sa palikuran? Tanong ng isa sa mga lalaki. Kinaway-kaway ni Lance ang kanyang kamay, basta, ito ay isang magandang babae kung tutuusin, bigyan mo siya ng mukha at huwag ihagis, ngunit kahit na huwag itapon, itali siya at hayaan siyang magmuni-muni dito sa gabi. Oo, boss. Walang ibang sinabi si Zainab, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga hinaing at puot para kay Lance. Sinabi ni Lance, sige, ang iba pa niyan, maaari mong itapon. Oo. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta si Lance sa likod na bulwagan. Hinailan ng mga tauhan ng Light Cloud Alliance ang 7 tao na bumagsak sa lupa ng walang pagtutol, isa-isa, sa palikuran. Bang! Ibinaba sila. Bang! Ibinaba ang isa pa. Bang! Ibinato ulit ang isa. Si Zainab, na nakatali, ay hindi napigil ang sumimangot, nakaramdam ng labis na pagkasuklam, hindi ko talaga alam kung ano ang naramdaman ng mga taong natamba, buti na lang, hindi siya itinapon ni Lance, ngunit, sa loob ng kanyang puso, nakaramdam siya ng pagkabigo kay Lance. Hindi nawala ang puot ng ministro. Kaya lang, ang 7 tao na nanigas lang at hindi lumuhad ay itinapon lahat sa palikuran ng mga tauhan ni Lance. Ang mga natitira na hindi itinapon sa hukay ay lahat ay tapat na lumuhad sa lupa, hindi nang ahas na bumangon ng pribado. Sa palikuran din sa sandaling ito. Si Devin Kwan at Wilson, sa kabilang banda, ay itinaas sa taas, ngunit mas mabuti ang kanilang kalagayan kaysa sa mga itinapon sa palikuran, basta't hindi na sila muling haharapin ni Lance bukas ng umaga. Sa kasamaang palad, imposible ito dahil sinabi ni Lance na ang pagbibigti sa kanila ay isang bagay lamang nang ayaw nilang makitungo sa kanila ngayong gabi at maghintay hanggang bukas kapag sila ay bumangon, na nangangahulugang ang pagbibigti sa kanila ay simula pa lamang. Aminin ang kanilang kasawian. Napabuntong hininga si Helena, galit na galit ang kanyang nakababatang kapatid nitong mga nakaraang araw, sino man ang maglakas loob na suwayan siya o magalit sa kanya, ipapabagsak siya ng kanyang nakababatang kapatid, talagang nag-aalala si Helena na kung magpapatuloy ito, ang kanyang nakababatang kapatid ay papatayin balang araw. Kinaumagahan, nagising si Lance at lumabas sa likod na bulwagan at pumunta sa harapang bakuran. Ang 8 o 9 na tao ay hindi kumikibo sa harap ng bakuran na mukhang hindi nagising buong magdamag.
Si Zainab ay nakatali pa rin sa isang haligi, siya ay sugatan at walang lakas na lumayo. Sina Devin Kwan at Wilson, nasa mid-air pa rin. Boss, paano yung 2 taong nagbibigti? Tanong ng isa sa mga lalaki. Sinabi ni Lance, kagabi, lahat ng sumuwi sa akin ay itinapon sa palikuran, at ang 2 pinakakaawa-awa sa kanila ay banitin lamang. Walang ganoong kawalang katarungan sa mundo. Upang maging patas, at magbigay ng patas. Tungkol sa mga nasa mga palikuran na iyon, ang 2 lalaking nagbitay sa telepono ay dapat na parusahan ng mas mahigpit. Nag-isip sandali si Lance at sinabi sa ilan sa kanyang mga tauhan, kayong lahat, tandaan mo kung paano ko pinarusahan si Luther sa simula, tama ba? Tandaan mo. Mabuti naman, kayo na, parusahan ninyo ang pinarusahan ninyo sa Luther sa simula, at bigyan sila ng parehong parusa. Boss, gusto mo talagang iihi natin yung 2 ha? Kalokohan, hindi pa rin pupunta. Boss, mag-isip ka muna itong si Devin Kwan, kapatid at nanay niya, ang isa ay mentor at ang isa ay elder Meron ding Wilson na iyon, isa rin siya sa top 20 sa First Order of Enlightenment, hindi isang mahina sa level ng Luther Ano? Hindi gumagana ang mga salita ko. No, we're going to execute it right away. Agad na pumunta ang ilang lalaking iyon para sunggaban sina Devin Kwan at Wilson. Inutusan muli ni Lance ang iba pang mga lalaki, hilahin ang ilang tao sa palikuran, maaari silang palayain. Oo. Ilang sandali pa, hinayla palabas ang ilang tao sa palikuran. Ang iilang tao na iyon ay lahat ay tumingin kay Lance na may hinanakit na mga mata. Sinabi ni Lance, kung sino man ang muling tumingin sa akin ng ganoong galit na mga mata, ay dadagdag ka sa parusa nina Devin Kwan at Wilson mamaya. Ang mga taong iyon ay walang katulad na depresyon at hindi alam kung anong parusa ang ibibigay nila kina Devin Kwan at Wilson mamaya. Sa sandaling iyon, hinayla sina Devin Kwan at Wilson, ngunit wala pa rin silang malay. Boss, hinayla ang 2 ito. Maaari mo nang simulan ang parusa ngayon. Sabi ni Lance, hindi intensyon ni Lance na gawin ito sa kanyang sarili, hayaan lamang ang ilang mga kamay at gawin ito. Oo. Ang iilang lalaking iyon, ay agad na itinukod ang mga bibig ni Devin Kwan at Wilson, pagkatapos ay pumila at nagwisik papasok. I'll go. Ang mga nakaluhod sa tabi nila buong gabi, pati na rin ang mga kalalabas lang mula sa palikuran, ay halatang nabigla nang makitang ganito talaga ang parusa nina Devin Kwan at Wilson, at hindi nila napigil ang sumigaw ng pupunta ako. 1599. Nakatali sa gilid, natulala rin si Zainab, Nima hindi pa rin ito tao na gumagawa nito, tumingin si Zainab sa demonyong si Lance at natakot. Hindi nagtagal, natapos ang parusa nina Devin Kwan at Wilson. Boss, buo na ang parusa. Tumanggaw si Lance at sinabing, lahat, pakakawalan na kita ngayon, tandaan mo simula ngayon, huwag mo akong guluhin, hindi ako ang taong maaari mong pukawin. Alam kong hindi kayo nasisiyahan sa inyong mga puso, ngunit dapat kong sabihin sa iyo, huwag mag-alinlangan sa aking mga salita, kung hindi, ito ay lala lamang. Iyong mga nag-iisip, sinusubukang talunin ako, sinusubukan na makipagbalikan sa akin, ay lalo lang magpapasama sa iyo, tandaan, kalimutan ang tungkol dito, ito ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Maaari kang pumunta ngayon. Maliban sa walang malay na sina Devin Kwan at Wilson, lahat sila ay lumayo ng magulo. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magbitaw ng salita, at malamang na wala silang sasabihin tungkol sa nangyari ngayon, tutal, nasa top 20 din sila sa listahan ng Enlightened First Order, nakakahiya kung sasabihin pa. Boss, paano ang 2 ito? Itinuro ni Merwin ang walang malay na sina Devin Kwan at Wilson sa lupa. Nang hindi tumitingin sa kanila, sinabi ni Lance, itapon sila sa malapit na tambak ng basura. Oo. Inutusan ni Merwin ang 2 sa kanyang mga tauhan na buhatin sina Devin Kwan at Wilson sa isang malapit na pond ng basura at itapon sila dito. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na mentor base ng Flying Cloud Sect.
Mentor Genji, may naghahanap sa iyo sa labas. Sabi ng isang lalaking mentor sa isa pang binatang mentor. Sinong naghahanap sa akin? Magdamag silang naghihintay sa labas ng main gate, at mukhang pinadala sila ng kapatid mo. Kapatid ko. Devin Kwan, bakit siya nagpadala ng isang tao upang hanapin ako sa kalagitnaan ng gabi? Pagkasabi nito, tinawag ng mentor na iyon si Jupiter, kaagad na pumunta sa gate ng mentor base, at nakita nga ang ilang mga disipulo. Hello, ikaw ba si Mentor Jupiter Kwan? Oo, ako nga. Mentor Jupiter, nakalabas ka na sa wakas, at kung hindi, mamamatay ang amo. Si Boss. Mga tauhan ba kayo ng kapatid ko? Oo, ngayon ay nasa panganib si Boss Devin Kwan, siya ay binugbog na nawala ng malay at binitawan ng isang lalaki na nagngangalang Lance. Hindi na ako makapaniwala, anong uri ng pagpapahirap ang ginagawa sa amo, kaya dapat kang pumunta at magligtas siya. Sino si Lance? Hindi kaya si Lance na narinig ko kanina, na nang-ahas na ipahiya si Elder Shijun sa panahon ng Outer Disciple Assessment? Oo, siya iyon. Ang Lance na ito ay tunay na isang henyo, ang pagpasok lamang sa loob ng bilog, siya ang naging una sa unang order ng bukas na liwanag, ang iyong kapatid ay walang kapantay. How dare you touch my brother? Galit na galit ang all-wise tutor. Lead the way. Sigaw ni Mentor Jupiter, nataranta ang mga disipulong iyon at nagtungo sa Lance, excited silang lahat, dumating na sa wakas ang mga resquare ng amo. Si Lance ay kumakain ng almusal sa ilalim ng paghihintay ni Lucy. Si Lance ay parang isang young master, nag-e-enjoy sa mga araw na binihisan siya at pinakain. Sige, Lucy, kumain ka na rin. Oo, young master minister. Boss, hindi maganda. Sa sandaling iyon, tumakbo si Merwin para magulat. Ngumuso si Lance, huwag mong sabihin sa akin kung sino na naman ang gumugulo sa akin. Boss, paano mo nalaman? Sa sandaling iyon, isang walang malasakit na boses ang nagmula sa labas, sino si Lance? Lumabas ka, bibigyan kita ng 3 segundo. Kasabay nito, isang nakamamatay na aura ang lumaganap. Ngumuso si Lance sa pang-aalipusta, isang pusong nag-iilaw sa isang hakbang, naglakas loob pa siyang pumunta para maghanap ng tae. Tama, ang kapatid ni Devin Kwan na si Mentor Jupiter Kwan ay isang bagong na-promote na mentor ng First Order of Heart Illumination. Ang tunay na kaharian ni Lance ay nasa First Order of Heart Illumination din. Sa makatuwid, naramdaman ni Lance ang kaharian ni Jupiter habang siya ay nasa likod na silid. Si Lance ay labis na hinamak. Dahan-dahang lumabas si Lance sa likod na bulwagan at pumunta sa harapan, kung saan nakatayo roon ang isang lalaking hindi nakikita ang kanyang edad na puno ng galit, hindi na mahuhusgahan ng hitsura ang edad ng isang tao, dahil ang haba ng buhay ng mga immortal na magsasaka ay libu-libong taon, 30 taong gulang laban sa 80 taong gulang, kahit na laban sa 300 taong gulang, sa ilang mga kaso, hindi ito maaaring makilala. Gayunpaman, hindi mahuhusgahan ang hitsura, ngunit maaaring madama ng isa ang edad sa pamamagitan ng kakanyahan ng ibang tao. Sa ngayon, naramdaman ni Lance na itong all-wise tutor, dapat ay halos 70 taong gulang na siya. Ang isang tao na halos 70 taong gulang ay nilinang lamang sa unang yugto ng pag-iilaw ng puso, walang pakialam si Lance. Ang Total Wisdom Mentor na iyon, nang makita si Lance ay nagsabi, binigyan kita ng 3 segundo para lumitaw, ngunit sa kasamaang palad ay lumabas ka lang ng 1 buong minuto, kaya hindi mo ako masisisi sa pagiging bastos ko. Gaano bastos? Ngumisi si Lance. Nasaan ang kapatid ko? Galit na tanong ni Jupiter, wala siyang oras na makipaglaro kay Lance ngayon. Kapatid mo. Oh, Jupiter. Inihagis ko siya sa malapit na dumpster pagkatapos niyang kumain at uminom ng busog, pero ngayon hanapin mo siya, dapat ay babalik pa siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Namula ang mukha ni Jupiter, pinatay si Lance, hindi niya kailanman ginustong pumatay ng isang tao na kasing lakas ng ginawa niya ngayon.
Tiyak na naramdaman ni Lance ang nakamamatay na aura, ngunit sa kasamaang palad, ang mga mata ni Lance ay puno ng pang-aalipusta. Gayunpaman, napakababang kalaban, hindi nilayon ni Lance na patayin siya, dahil ang napakababang kalaban, hindi siya karapat-dapat na maging kalaban ni Lance. Pag-usapan ang tungkol sa pagpapalaki ng tigre, ngayon ay hindi na siya isang karibal, at sa hinaharap. Kahit na hindi gaanong karibal, kaya mas mabuting patayin siya kaysa ipahiya siya ng may bisyo. Siyempre, kung ito ang uri ng talento na napakahusay na magdadala ng nakatagong panganib kay Lance sa hinaharap, pagkatapos ay patayin ito. Agad na tumakbo ang ilan sa mga tauhan ni Devon Kwan sa malapit na tambak ng basura upang maghanap ng kung sino. Oo naman, sa loob ng ilang sandali, nakita nila ang dalawang tao sa tambak ng basura, ito ay sina Devon Kwan at Wilson. Boss, gising na. Matapos magsayang ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nagising sila Devon Kwan at Wilson. Nasaan ako? Gamulong si Devon Kwan at umakyat. Boss, sa wakas gising ka na, tinapon ka na ni Lance sa basurahan. Ano? Tinapon ako sa basurahan. Biglang naalala ni Devon Kwan na siya ay nawala ng malay kagabi, at pagkatapos ay wala siyang alam. Sa sandaling iyon, sumangot si Devon Kwan at sinabing, bakit parang umiihi? Boss, ang pangit siguro sa basurahan. Tama boss, hinanap namin ang iyong kapatid, Mentor Jupiter, sa sandaling nasa Lances ang iyong kapatid, sigurado ako sa ngayon, si Lance ay na-flat ng iyong kapatid. Sabi ng isa sa mga lalaki. Ano? Nagpunta ang kapatid ko upang hanapin si Lance, mabuti, umalis na tayo, brutal ko siyang pupulutin sa pagkakataong ito. Kinagat ni Devon Kwan ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay sumugod sa Light Cloud Alliance. Hindi nagtagal, sumugod si Devon Kwan sa pasukan ng Light Cloud Alliance, bago pumasok si Devon Kwan, sumigaw siya, Kuya, fuck him up. Gayunpaman, nang sumugod si Devon Kwan sa pangunahing pasukan, ang kanyang buong katawan ay nanlamig, at nakita ang kanyang kapatid na nakahandusay sa lupa, na ang paa ni Lance sa ulo ng kanyang kapatid, at ang kanyang kapatid ay hindi makagalaw. Ano? Si Devon Kwan ay tanga, akala niya ay binugbog na ni Lance ang kanyang kapatid hanggang sa mamatay, ngunit ang nakita niya ay ang kanyang kapatid na nakatitig sa lupa nang hinapakan ni Lance ang kanyang ulo at hindi makagalaw. 1600. Ito. Tulala rin ang ilang lalaking sumugod sa likod. Nag-iimpake si Lance kay Devon Kwan nang sumugod si Devon Kwan. Itinaas ni Lance ang kanyang ulo upang tingnan si Devon Kwan at sinabing, mabilis na gustong gumising ng napakabilis. Lance, ito? Imposible ito. Hindi ka pani-paniwalang tumingin sa lupa si Devon Kwan na hindi makagalaw ng diretso sa kanyang kapatid at umiling. Si Devon Kwan, na naapakan sa lupa, ay nagpakawala ng dagindong, bitawan mo ako, naririnig mo ba ako, bitawan mo ako. Nakita ni Devon Kwan ang kanyang kapatid na hindi man lang makatayo sa pagkakatapak sa lupa ay sinigawan niya itong bitawan, hindi alam ng puso kung ano ang mararamdaman. Si Lance ay masyadong hindi makajos, ang kanyang kapatid ay gumawa ng hakbang, ngunit hindi pa rin niya ito kayang harapin. Muling napadyak si Lance, at ang ulo ni Jupiter ay nakalubog sa lupa. Dumura si Lance ng isang subo ng tubig sa mukha ni Jupiter at sinabing, shit ka, hindi ba pinatay mo lang siya? Bakit walang patayan ngayon? Hindi ba sinabi ko lang na bastos ka sa akin nang lumabas ako? Isang minuto ang nakalipas, pero ngayon pinapakita mo sa akin ang kabastusan mo. Napakasakit ni Jupiter. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jupiter na parang dinidiin ng bundok ang kanyang ulo, at kahit gaano pa niya gawin ang kanyang sarili, hindi na siya makabangon, hindi niya maintindihan kung bakit nagawang tap-off siya ni Lance. At hindi man lang may angat ang ulo. Kuya! Sigaw ni Kwanta, nang makita ang kanyang kapatid na naapakan sa lupa, siya ay nasaktan. Si Jupiter ay napahiyaw sa sama ng loob, sa halip na maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid, siya ay naapakan sa lupa sa harap ng kanyang kapatid, ang sakit ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Lance, hindi mo pa rin ako bibitawan.
Sigaw ni Jupiter, hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang sarili, kaya't sinigawan na lang niya si Lance na bumitaw, at talagang walang magawa. Isang taong gustong sirain ako, si Lance, ay kaya kitang palayain sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa iyo ng ilang beses. Kung ang presyo ay napakababa, kung gayon ang mundo ay hindi maaaring dumating at pilayin ako ng sinuman. At ang kahihinatnan ay magiging ilang pagtapak ko pa rin. Ano ang gusto mo? Ako, si Jupiter, ay isang mentor man lang ng Flying Cloud Sect. Ikaw, isang disipulo na kakapasok lang sa inner circle, maglakas loob na ay bully ang iyong mentor. Ay po, binubuli pa rin ang mentor, bakit hindi mo sabihin na wala kang kakayahan, hindi mo man lang matalo ang isang estudyante? Galit na sigaw ni Jupiter. Sa sandaling iyon, muling humakbang si Lance, at ang ulo ni Jupiter ay bumulusok na sa slate sa kalahati ng kanyang mukha. Sumigaw si Devin Kwan, Lance, hayaan mo ang kapatid ko, kung hindi. Inangat ni Lance ang kanyang ulo at sinabing, Devin Kwan, ngayon na, at tinatakot mo pa rin ako ng or else, kung ako sa'yo, lumuhad ka ngayon at sumuko sa akin, baka pwede ko pang bitawan ang iyong kapatid mula dito. Naramdaman lang ni Devin Kwan ang galit sa kanyang puso, isang lalaking may ganoong kalaking background, siya mismo ay binubuli not to mention, ngayon kahit ang kanyang kapatid ay tinapakan ng ganito, hiniling pa ni Lance sa kanya na lumuhad at sumuko sa kanya, kung gaano kalaki. Lance, I swear, hindi pa tapos sa'yo, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa sandaling ito. Talaga. Saka gusto kong makita kung paano mo ako pagsisisihan. Lance, kapag nalaman ito ng nanay ko, kung hindi kanya papatayin, kukunin ko ang apelyido mo. Sabi ni Devin Kwan habang nakapikit ang mga ngipin. Ang nanay mo. Yan ba ang nakatulugan ng isang matandang mid-level? Lance, how dare you insult my mother? Talagang hindi mo alam kung sino ang ginulo mo. Galit na sigaw ni Devin Kwan. Ngumuso si Lance, Devin Kwan, malamang na hindi mo alam kung gaano kaamoy ihi. Pero oo, wala kang malay, kaya natural na hindi mo malalaman kung inilubog ka sa ihi ng isa sa mga tauhan ko. Ano? Devin Kwan. Maputi ang mukha. Si Jupiter, na naapakan sa ilalim ng mga paa ni Lance, ay nagalit din, Lance, how dare you treat my brother like this? Kayo mismo ang may problema, at ganoon pa rin ang tono ninyo sa akin, talagang mga patay kayong baboy hindi takot sa kumukulong tubig, pagod na ako dito, papakawala na sana kayo basta sumuko kayo sa akin, but unfortunately, you are really dead pig hindi takot sa kumukulong tubig, you are making me so tired. Since you're so stubborn, I'll be bugging you two brothers, you can turn over a new leaf. Walang awa na sabi ni Lance. May dumating. Sigaw ng 12-dosenang maliliit na kapatid. Nanlamig ang tingin ni Lance at sinabing, hayaan mo si Mentor Jupiter, tikman din. Pagkasabi noon, marahas na sinipan ni Lance ang puso ni Jupiter. Bang! Biglang sumipa ang puso ni Jupiter, at natatakot ako na hindi na siya makarecover ng ilang buwan, habang kasabay nito, tuluyan na siyang nawala ng lakas sa pakikipaglaban. Oo. Sigaw ng 12-dosenang juniors. Kuya. Sigaw ni Devin Kwan, hindi talaga inaasahan na gagawing miserable ni Lance. Sa sandaling ito, nang makita ni Devin Kwan ang walang patawad na mukha ni Lance, tila medyo natatakot siya kay Lance, isang tao sa loob. Minsan, ang takot sa isang tao ay nilikha, pagkatapos ito ay nasakop magpakailanman mula sa loob. Sumigaw si Jupiter, Devin Kwan, hanapin mo si inay. Okay, pupuntahan ko kaagad si nanay. Agad na tumakbo si Devin Kwan, natakot siyang pigilan siya ni Lance. Sa kasamaang palad, hindi siya pinigilan ni Lance, pinayagan si Devin Kwan na hanapin ang ina ng kanyang nakababatang elder. Siyempre, tinawag din ni Lance si Merwan. Kuya, ano ba? Merwan, pumunta ka sa bahay ni Elder Shijon at sabihin sa kanya na dumating na ang pagkakataong gumawa ng merito. Oo, boss. Agad na pumunta si Merwan.
Hinanap ni Devin Kwan ang kanyang ina, pagkatapos ay tinawag ni Lance si Shijun, pareho silang mga junior elder, hayaan silang dalawa na gawin ito, at subukan din si Elder Shijun, bigyan siya ng pagkakataon na gumawa ng merito. Hindi nagtagal, dumating si Merwin sa tirahan ni Elder Shijun. Sa mga araw na ito, si Elder Shijun ay hindi umalis sa kanyang tirahan ng kalahating hakbang, marahil dahil hindi pa siya nakaka-recover sa huling insidente ni Lance. Shijun! Sigaw ni Merwin. Sa oras na ito, lumabas si Leonard sa matinding galit at sinabing, sino ba ang nang-ahas na direktang tawagin ang pangalan ng aking Panginoon? Nagulat si Merwin at abala, pinadala ako ni Lance, hinahanap si Elder Shijun. Lance. Sabay-sabay, nawala ang galit ni Leonard. Lumabas si Shijun mula sa pintuan at nagtanong, ano ang hinahanap ng batang ministrong iyon? Sinabi ni Tang unidentified, sabi ng amo namin na gusto niyang pumunta kakaagad doon, dumating na ang pagkakataon mong gumawa ng merito. Ano? Gumawa ng merito? Oo, gumawa ka ng merito? Binabati kita sa pagiging karapat-dapat, tama, ang aking mga salita ay naihatid na, ikaw ang bahala kung gusto mo ang pagkakataong ito na gumawa ng merito. Pagkatapos sabihin iyon, si Merwin ay umalis. Sa loob-loob ni Shijun, nagmura, Lance, gagawa ako ng merito sa iyo, na gustong gumawa ng merito sa iyo. Buong buhay niya, ayaw ni Shijun na makitungo kay Lance, ngunit sinabihan siya ni Lance na maging merito, at kung hindi siya pupunta, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kaya, nakagat lamang ni Shijun ang kanyang mga ngipin at nag-aatubili na pumunta. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa Flying Cloud Sect, si Zainab ay naglaban na at nag-scrub at nagpalit na ng damit.